We're here today, oh God, by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. I'm about to drown, yet you let me walk on the water. I've been put into the blazing fire, but you let me pass through the fire. I am not worthy to come to you, yet you have reached out to me. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Nowhere to go, then I found myself on bended knee. Lost in the dark, and I can see without your guiding light. I am not worthy to come to you, yet you have reached out to me. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. How can I live without your grace and mercy? Now chains are broken by your grace and mercy. How can I live without your grace and mercy? Now chains are broken by your grace and mercy. How can I live without your grace and mercy? Now chains are broken by your grace and mercy. How can I live without your grace and mercy?
deserve all the glory, worthy to be praised. You deserve all the glory, worthy to be praised. You deserve all the glory. How can I live in by your grace and mercy? I am free, I'm alive, I'm forgiven, I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven, I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. How can I live without your grace and mercy? Grace and mercy. Now chains are broken by your grace and mercy. Grace and mercy. How can I live without your grace and mercy? Grace and mercy. Now chains are broken by your grace and mercy. By your grace and mercy. By your grace and mercy. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet. My God is alive. I won't be quiet. My God is alive. I won't be quiet. My God is alive. Yes, Lord, you're alive. I won't be quiet. My God is alive. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise
Psalm chapter 18, verse 35 and 36. You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip. Hallelujah. There is beauty in the ashes, so I'll choose to burn in worship. Though the world may drown, you whisper in the silence. I surrender and breathe you in. Even when the world surrounds me with its fate of fight and worship, let your glory dwell within me. In the silence, let it echo as I breathe you in. 'Cause there is glory in the fire. I'll burn for you, be lifted high. I see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, glory, glory in the fire. There is beauty in the ashes, so I'll choose to burn in worship. So the world may drown, you whisper in the silence. I surrender and breathe you in. Even when the world surrounds me with its fate of fight and worship,
see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame rising into your throne of grace. I see your glory, 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 glory in the fire. I burn for you, be lifted high. I see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame rising into your throne of grace. I see your glory, glory, your glory in the fire. Glory, glory, glory.
nothing enough, Lord, to express our gratitude for your mercy and your grace that endures forever. Panginoon, marami pong salamat na nakarating kami sa ganitong lugar. Nakarating kami sa ganitong edad. Nakarating kami sa ganitong estado. Lord, we just want to thank you. Thank you so much, Lord. My prayer is that everybody today ay hindi po bababa ng bigo. Ngunit sa halip po, Lord, ay matatagpuan nila ang grasyang karapat-dapat para sa kanila. Panginoon, hayaan mo po ng iyong presensya ay manatili po sa aming mga puso at maramdaman po namin ngayong umaga ang iyong yakap. Maramdaman namin ngayong umaga ang iyong pagmamalasakit sa amin. Maranasan namin ngayong umaga ang iyong malalim na pag-ibig sa aming lahat. Lord, we just want to be in your presence today and we're asking you to open our hearts in faith that we will be able to capture kung ano po talaga ang kalooban mo para sa amin. At mayakap po namin ito ng buong pagmamahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, matanggap namin ang karampatang biyaya sa amin. Bumaba ito sa aming pamilya, bumaba ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, sa umagang ito, narito kami. At alam namin na hindi kami mabibigo. Sapagkat ang lahat pong ito ay hiningi namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng nananalig ay sumagot ng Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat, and as you are preparing yourselves to listen to the Word of God, may the presence of the Lord be with you today. And as we sit down before His presence, ay maranasan po natin ang Kanyang pagmamahal. Hallelujah. So ngayon pong umaga, mga kapatid, maaari mo bang batiin ang katabi mo ng isang mapagpalang umaga? Para doon sa walang katabi ay ikaw ay mayroong assignment. Okay. Mahirap po talaga ang nasa presensya ng Panginoon. Mahirap na masarap. Mahirap sapagkat di mo mapipigilan na ikaw ay maging emotional. Masarap dahil wala pong ganitong nararanasan maliban sa loob ng presensya ng Panginoon, sa lalo na sa loob ng simbahan. So, batiin mo ang katabi mo. Congrats! Congrats! You will be blessed today dahil ako ang katabi mo. Amen ba yon? Hallelujah! So, today I'm going to share the Word of God to you. The last series po ng ating Working Out Your Salvation. So, tinuro na po ito ni Pastor Val, ang Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, kung hindi pa ako nagkakamali. But today, I'm going to share to you, giving emphasis on works. Yan. Diyan naman po tayo. At siyempre, i-review natin ang sa unahan. At ngayon pong umaga ay nandyan ang aking picture. Ito po ang salita ng Diyos na ating pagbabahaginan. And are you ready? Are you ready na po ba? Sige po, tumayo tayo kung ready na tayo at bigyan natin ng paggalang ang salita ng Panginoon. And maybe I want you to read with me. Kasi malinaw naman po yan. Okay? Magbibiling ako ng 3 at sabay-sabay nating babasahin ang mensahe ng Panginoon. 1, 2, 3. For by grace you had been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Glory to God. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong makapangyarihang salita. And let it be a blessing for ourselves today. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, good morning po. Ang verse na ito, ang pinakasikat sa lahat ng nagsishare ng salvation o kaligtasan.
Lahat ng tao ay gustong pumunta sa langit. Amen? Walang gustong pumunta sa impyerno. Maniwala ka sa akin. Kahit na lasing, ay pag tinanong mo, gusto nila sa langit sila pupunta. At ngayong umaga ay i-review po natin ang verse na ito. But I continued it in verse 10 and I will give emphasis on both sides para po balanse. At naniniwala po ako na bago pagkatapos po ng lesson na ito, hindi na kayo magtatanong kung ako ba ay ligtas o hindi. At ngayong ligtas na ako, ano ba ang dapat kong gawin? Wala nang magtatanong. Hindi na ako makakarinig ng tanong na, paano naman pastora yung mga taong nagsabing born again sila pero hindi ko naman makita sa kanila ang kanilang ang pamumuhay nila. O kaya naman, may magtatanong sa atin, bakit naman ako? Bakit sila, pastora, ay ganito ang ginagawa nila? Dahil sila daw ay ligtas na, ang kanilang pamumuhay ay ganito ang kanilang ginagawa. At pag sinabihan ko sila na, bakit ganyan ang pamumuhay mo gayong sinasabi mong ligtas ka? Hindi naman tayo naliligtas sa mabubuting gawa. Ligtas na nga tayo eh. Wala nang dapat gawin. Wow! So ngayon, sasagutin lahat yan. Amen. Kasi bakit natin kailangan ma-assure ang salvation sapagkat naniniwala ako na ang lahat ng bagay na maganda sa mundong ito ay nagsisimula sa kaligtasan. Kahit na sabihin mong mabait ka, maganda ka, mayaman ka, may pinag-aralan ka, hanggat hindi mo natatanggap ang kaligtasan ng Diyos, hindi ka makapagsisimula ng tama. Kaya salamat doon sa mga nasira natin na may mga edad na, hindi nila pinagmamalaki ang kanilang mga pinagdaanan. Ngayon ay narito sila, tinanggap nila ng buong kapakumbabaan na hindi ka makakapunta sa langit maliban na malaman mo ito at matanggap mo itong grasyang inihahandog sa atin ng Panginoon. So I'm giving emphasis also in verse 10. So first, paano nga ba tayo niligtas ng Diyos? Batay sa aking title, Saved not by good works, but for good works. So, ang una kong sasagutin ay yung unahan. We are saved, niligtas tayo, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Kaya, ina-admire ko po yung mga nakikita ko pong mga tao na mababait, mabubuting tao. Nakikita ko po talaga ang pagsusumikap nila, how they brought up their families, how they trained their children, how they work on their way up with regard to dignity, respect, at nakikita ko ay talagang nagsusumikap na maging maganda at mabuting tao. Isang relihiyoso. Pero ngayon ay ipapaliwanag po sa atin ng Word of God na those good works cannot save us. Okay. So, how then God save us? Paano ba tayo niligtas ng Panginoon? Una, we are saved by God because of grace. Sabihin mo sa katabi mo, grace. Yan. Kahit na ang pangalan mo ay hindi grace, pero ikaw ay isang grace. Niligtas ka ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po ba talaga ang grace? Ang grace po ay galing nga po sa Griego na charis. Ang ibig pong sabihin sa Tagalog ay pabor. Tingnan mo yung katabi mo, pinaburan, magandang lalaki, magandang babae, pinagpala. Okay. Yan. So, pangalawang meaning po ng charis ng grace ay pagpapala, blessing. You are so blessed. Kaya pala pagka na-born again ka, ramdam na ramdam mo yun. Bless ako. At pangatlo, ito po ay kagandahang loob. It is an inward kindness of God. It is His inherent goodness. Yan po. Dahil diyan, sa grace na yan, tayo ay kanyang inabot. Dahil hindi po tayo deserving.
pero pinili ng Diyos. Gusto niya tayong paboran. Mapipigilan ba natin ng Diyos kung gusto niya tayong paboran? Di po ba? Hindi naman natin mapipigil ang Panginoon. We had been saved by grace. So, uulitin ko lang po ha. Baka may umangkin sa inyo ng kaligtasan niya na kanyang gawa. Kapatid, hindi ka naligtas dahil sa kagandahan mo. Tingnan mo yung katabi mo. Naligtas ka dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen ba? Oh, wow. Hindi dahil sa kagandahan mo, kaya kahit anong ganda, hindi ka pupunta sa langit. Ang kailangan mo ay kagandahan ng Diyos. Amen ba? Amen. Hallelujah. So, that is number 1 for you. Pangalawa, ang sabi po ng Biblia, for you have been saved by grace, through your faith. And that is not your doing, but about His doing. Pananampalataya. Okay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Siyempre, alam nyo na yan. Kagaya ngayon, ikaw ay nakaupo dyan sa silyang yan. Mga traditional na interpretation niya ng mga naunang nag-share sa akin. O kagaya ngayon, nakaupo ka sa silya. Di ka ba nag-aalala na mahuhulog ka? Abay, hindi ako nag-aalala. Sabi sa akin ng pastor, yan ang pananampalataya kay Kristo. Nakakaupo ka ng panatag dahil alam mong hindi ka mahuhulog. Nabubuhay ka ng panatag ngayon, kahit nasa lupa ka pa lang. Bakit? Dahil alam mong pupunta ka sa langit pag namatay ka. At ang kaligtasan na yan ay dahil sa nanampalataya ka kay Kristo. So ang ibig sabihin, kapatid, ang pabor ay hindi natatanggihan. Darating yon. Pero ang pananampalataya ay meron kang konting effort. Kasi ang pananampalataya ay hindi nakikita. Ang pananampalataya ay nandito. At nandito. Kaya kailangan ang panatag ka dahil alam mo, sa isip mo at sa puso mo, alam mo na mayroong nag-provide sa iyo ng kaligtasan. At walang iba, kundi si Kristo. Hindi dahil sa mabait ka, maganda ka, hindi dahil sa kung ano ang pinagagawa mo, anong paniniwala mo, ano ang mga prinsipyo mo, hindi yun. It's not about those things. This is about your faith in what Jesus has done in Calvary and not about your good works. Okay. So, in other words, mga kapatid, ang trust po ay isang belief. Malalim na paniniwala. Isang paniniwala na hindi nagwi-wave. Kaya dapat pag alam mong tinanggap mo na si Kristo, nandito ka na sa step 2, naniniwala ka sa Kanya, nananampalataya ka sa Kanya, iwasan mo ang magduda. Baka mamaya tanungin ka, pag namatay ka ngayon, pupunta ka ba sa langit? Hindi ako sure. Well, kung hindi ka talaga sure, ang ibig sabihin, you have to go to the basics. First, you have to make it sure and accept that your salvation is only by grace. Pangalawa, now you have to make yourself believe that only Jesus, none others else. Hindi ang simbahan ang nagliligtas sa iyo, hindi ko mo nandito ka sa COG Harvest, ligtas ka. Hindi ko mo pumasok ka sa isang iglesia ay ligtas ka. Hindi iyon. Hindi ko mo ba dahil ikaw ay gumagawa ng ganito, nasa loob ka, miyembro ka ng isang malaking simbahan at napakayamang simbahan, ligtas ka. Hindi rin iyon. Sila bang gumawa ng kaligtasan mo? Sinong napako sa krus? Ang simbahan ba? Hindi. Sinong napako sa krus? Ang iglesia ba? Hindi. Ang simbahan ko ba? Ang COG Harvest ba? Hindi. Sinong napako sa krus? Si Kristo. Kaya ang pananampalataya mo ay sasakay natin dapat kay Kristo dahil siya ang namatay sa krus, siya nagbayad ng kasalanan ko, kaya siya lang ang pwedeng magligtas sa akin dahil ako ay ginawa ng mas mababa ng kaunti sa Diyos. Pag ako'y nagkasala, wala nang pwedeng tumubo sa akin, kundi ang mas mataas sa akin. At iyon ay ang Diyos. Hindi ako pwedeng tubusin ng sino man. Hindi ako pwedeng tubusin ng pera, hindi ako pwedeng tubusin ng kalabaw, hindi ako pwedeng tubusin ng isa pang cross, hindi na. Absolute. It is only one who was nailed on the cross that had paid for our sins, that he is worthy because he is sinless.
Wala po siyang kasalanan. Maaaring may mapako sa krus. Tuwing mahal na araw, napakaraming sinakulo, ang daming pinapako sa krus, ang daming hinahampas. Ngunit lahat ng iyon ay makasalanan. Tumulo man ang mga dugo nila, maubos man, hindi yun makakabayad sa kasalanan ko. Sa akin pa lang yun. Paano na kayo? Sarili nga lang niya, di pa makakabayad yun. Ang makakabayad lang po ay ang dugo ni Kristong kabanal-banalan. Kaya dahil sa kanyang kabanalan, tayo po, ay siya'y pinarusahan gayong wala siyang kasalanan, kaya siya po pinarusahan dahil inako niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya ang kanyang ginawa sa cross, final. So you have to believe that in your brain cells and in your heart. As your heart beats, it tells you that I am saved by my faith in what Christ has done for me at the cross. Not mine, but His. So, sa madaling salita po, ito po ang sabi ng Biblia, kung ayaw niyo pang maniwala. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 5, verse 8. But God shows His love, for in while we are still sinners, Christ died for us. I'll make it personal. God shows His love for me, and that while I am still a sinner, Christ died for me. No, ganito po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Therefore, we have now been justified. Pinawalang sala po tayo. Kung ano man ang kasalanan ko noon, at ngayon, wala na po yun. Pinatawad na po ako ng Panginoon. Nilinis, hindi lang pinatawad mga kapatid. Nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga po ang dugo lang po ni Kristo ang sapat na makapaglinis sapagkat pag tayo po ay nilinis ng dugo na marumi, lalo po tayong dudumi. Kaya hindi po pwede ang sino man na magbabanal-banalang, magpapapako sa krus, magpapasa ng cross at kung ano nung gagawin niya, sayang ng dugong tumulo sa kanya. Pag idinikit yun sa akin, lalo akong dudumi. Pero ang dugo ni Kristo, pag idinikit sa iyo, malilinis ka, mahahawa ka ng kanyang kabanalan. Ganun po ang ating pananampalataya. We are saved. How much more shall we be saved? So lalong ito ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na, ligtas ako kasi si Kristo ang nagligtas sa akin, hindi ang sarili ko. Mabigo man ako, hindi nabigo si Kristo. Ito lang po ang sinasabi ng Biblia sa atin na naligtas po tayo, hindi dahil sa ginawa mo, hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. At sana po huwag ninyong makakalimutan yan. You can quote on that. Naligtas ka, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo. You can even make it personal. Number 3. We are saved. Niligtas po tayo ng Panginoon dahil ito po ay regalo. This is not your own doing. Ang sabi po, ginawa ito ni Kristo, ito ang kanyang regalo sa atin. Niregaluhan tayo ng Diyos. At pag sinabi pong regalo, pambihira, alam naman natin ang regalo. Speaking of gifts. Lahat tayo sino ang ayaw marigaluhan ng Ford Raptor? O, di ba? Nagiging controversial na ngayon. Sino ang ayaw marigaluhan ng iPhone 16 Pro Max? May kinilig na kaagad eh. Kinilig na. Number pa lang ang sinasabi ko, lalo pa kung bigyan mo na ng hindi ka kikiligin. Alam mo, ang pinakamagandang regalong natanggap mo, kapatid, at natanggap ko, ay si Kristo. Kaya kung hindi mo pa natatanggap si Kristo, sorry, walang tunay na kaligayahan sa Ford Raptor at sa iPhone Pro Max. Kahit magkabahay at lupa ka pa, walang kaligayahan doon mga kapatid. Pag iyon, panahon na ng maintenance, malulungkot ka na pag may Ford Raptor ka. Pag ang iPhone 16 mo nahulog, patay ng kaligayahan mo. Nahulog pa sa tubig, wala ka ng kaligayahan. Pero ang kaligtasan natin mga kapatid, this gift of God is irrevocable. This gift is untangible. This gift is so great. Di ba?
Hindi ito kayang alisin ng bagyo, hindi ito kayang alisin ang kaligtasan ito na tinanggap natin dahil ito ay regalo, napakasarap dahil wala akong binayaran kahit 5 kusing. Mga kapatid, when we say a gift, it is a present. It is a sacrifice. Sino dito ang nagre-regalo? Di ba sacrifice ang regalo? Ang totoo pong regalo is something that hurts. If a gift doesn't hurt, it's not a valuable gift. Kaya pag ako, halimbawa magre-regalo ako kahit ano man yan, something that really may pinch, parang kinurot ako kasi mayroong nawala sa akin. Si Christ nang nagregalo sa atin ng kanyang buhay, it cost the life of the begotten Son of God. At ang sabi po sa Biblia, nung namatay si Jesus sa krus, dumilim. Nalungkot ang kalangitan dahil merong isang valuable na namatay sa krus. And in fact, si Jesus, bago siya nalagutan ng hininga, alam niyo kung anong sigaw niya? My God, why have you forsaken me? Father, Father, why have you forsaken me? And then, dumilim po. Bakit? Kasi may kurot yun sa Father eh. Yung Father, sandali, naramdaman niya yung kurot na yun at dumilim po ang kalangitan for a few minutes. Ganun po, because the gift of God, which is our salvation, yun po ay may value. Yun po ay isang present with a sacrifice. And that is an offering. Kaya nga po tayo may offering po sa church. Pag when we say offering, it is something that is out of the ordinary. It is something that hurts us. Sino dito, di ba, naranasan natin ng mag-offering? Mag-offering tayo ng pera. Lalo pagka may tutulungan tayo, masakit sa atin, alam natin, pamira, inipon-ipon ko to, pambili ko to ng iPhone. Tapos babawasan mo, madidelay ang pagbili mo ng 1 buwan, 2 buwan, because you had made an offering. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa atin. It cost the life of the begotten Son of God, offered Him at the cross and died for us. That's not an ordinary thing. Kaya ang regalo po sa atin ng Diyos na kaligtasan, ingatan po natin. Pag ikaw niregaluhan ka ng iPhone Pro Max, hindi mo yun basta-basta lang, yakap-yakap mo yun kahit natutulog ka na sa ilalim ng unan mo. Parang yun ang love life mo. Kasi mahal na mahal mo yun. Alam mo yung value nun. Alam mo kung gaano ka mahal dun. Diba? Pag may bago kang sasakyan, pag nabangga, yung sasakyan ko nabangga, sa tagiliran, diba? Such a loss. Regalo yun eh. Binigay sa'yo yun. Diba? Gift sa'yo yun. Kaya minamahalaga mo yun, please. Kung ano man ang tinanggap natin sa Panginoon na kaligtasan, alagaan natin iyon. Huwag nating balasubasin. At yan ang susunod na bahagi ng ating pag-aaralan. Anyway, let's finish this, mga kapatid. Pangatlong aking iiwanan sa inyo. Yung una, tayo ay hindi naligtas sa ating kagandahan, kundi sa kagandahang loob ng Diyos. Ito naman, hindi tayo, pangalawa pala ay dahil sa ginawa ni Kristo at hindi dahil sa ginawa mo. At ito naman, di ba, ang kaligtasan natin, hindi pinababayaran. Kaya hindi ka na kailangang magpenitensya. Hindi ka na kailangang magrosaryo, mga kapatid ko. Hindi ko minamaliit yun. Kailangan ang ibig ko sabihin, bakit mo pagagawin yun? Hindi iyan ang nire-require sa akin ng Lord at sa susunod yan po ang aking ibabahagi sa inyo. Ano ang dapat natin gawin? Kapag tinanggap na natin si Kristo, sumampalataya na tayo sa Kanya, naintindihan natin na tayo maliligtas, hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa Kanyang kagandahang loob, kundi dahil sa ating pananampalataya sa Kanyang ginawa sa cross. At ito po ay regalo sa atin. Kaya ang regalo na yan, papahalagahan natin, hindi yan pinababayaran sa iyo dahil hindi mo kayang bayaran. Pag niregalo sa iyo ay sasakyan, pwede mong tapatan. Di ba? Anong regalo sa iyo? Ford Raptor. Bumili ka ng mas mataas na variant. Ibigay mo sa Kanya, taasan mo pa, yabangan mo pa. Pero kay Lord, di tayo pwede magyabang.
Hindi na natin pwedeng taasan ang buhay ni Kristo. Ubusin man natin lahat ng kayamanan natin, hindi natin kayang tapatan, bayaran ang ginawa ng Diyos para sa atin. Hallelujah. Amen. Kaya, saan kaya natin igugugol mga kapatid kung hindi naman natin kayang bayaran? Saan natin igugugol ang mga bagay na ito? Bago tayo lumipat, basahin po natin ito. Kilala natin ito, John 3:16. Diba? For God so loved you, the world, this world, that He gave. Binigay niya, libre, hindi pinababayaran, hindi mo kayang bayaran. He gave us His only begotten Son, that whoever believes, faith in Him should not perish, but have eternal life. Tayo po ay naliligtas. Hallelujah. Salamat, Panginoon. So, ligtas na tayo. Wow, praise God. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. We rejoice in the joy of our salvation. Yan po ang sabi ng anghel kay Mama Mary. Diba? We rejoice in the God of our salvation. Nagre-rejoice tayo ngayon dahil sa kaligtasan na ating tinanggap. Ngayong ligtas na tayo mga kapatid, ano na ang ating gagawin? Babalik na ba tayo uli sa dati nating ginagawa? Verse 10. Ano ang sabi po ng verse 10? For we are His workmanship. Yan naman pala eh. We are His workmanship. Created. Bakit ka create? Create ka in Christ Jesus. For what? Para sa mga bagay na gusto mong gawin lang. For good works. Ayan pala naman eh. For good works, which God prepared. Pambihira. He prepared beforehand, noon pa man. Bago ka pa nga tinawag ng Diyos, may disenyo ka na pala. Pambihira naman nito. That we should walk in them. Yun pala po ang ating walk. So, shall we try to comprehend this? Okay. Workmanship. We are His workmanship. When you say, sa ibang translation po, ang pagkakasabi po, we are God's masterpiece. Wow! Masterpiece. Naalala nyo na ang The Last Supper? Ginawa ni Leonardo da Vinci hanggang ngayon. Bilyon na ang halaga nun. Workmanship niya yun eh. Crafted yun eh, Leonardo da Vinci. Pero tayo is more than Da Vinci. We are more than The Last Supper. Higit tayo sa lahat ng kung ano man ang pinakamahal ngayon na nabibili sa art gallery. We are God's masterpiece. And when God says that we are His masterpiece, ang ibig pong sabihin nito, tayo po ay fashioned, we are formed, and we are designed. Yan po ang ibig sabihin ng workmanship. If you look at the Greek version, ang ibig po pala sabihin ng workmanship, tayo po ay pinorma, finasyon, hindi lang basta binuo, kundi mitikulusong, hinimas-himas, hinipo-hipo, ifinix ang mata, pinix ang ilong. Kung mapapansin ninyo, kakaiba ang pagkakagawa sa tao because we are fashioned by the very hand of God. Sabi ng Panginoon, let there be fish. Naglitawan ng mga fish. Let there be animals. Naglitawan ng animal kingdom. Let there be light, and there was light. Let there be greens, plants and trees, and nagkaroon po. Pero, hindi po yun finasyon ni Lord. He just speak the word. Pero sa tao, He did not speak, let there be man, and there was man. You cannot read that in the Bible. And God, kumuha siya ng lupa, He fashioned and formed it into His own hands. Created it. At kung ano ang gusto niya, pinaghirapan niya. Naalala ko ang mga bata na mahihilig sa clay. Kaya pala by nature, ang mga bata, maliliit pa lang, mahilig ng mag-form. Kasi by nature, doon tayo create ng Diyos. We have that creativity in our minds. We have the ability. Lahat ng kailangan natin para mabuhay ng maayos, nilagay ng Diyos dito sa katawang ito. We have the muscles, the tendons, we have the eyes, the hands, we have the brains. Pambihira ang mga brain cells natin ang pinakamahiwaga sa lahat ng bagay.
Hallelujah. Because we are formed, fashioned, and designed with the skill and creativity of God. Yung pong ibig sabihin ng workmanship. Bakit niya ginawa yun sa atin? I-design tayo, ipa-form tayo, ipa-fashion tayo, para daw to do good works. Ang linaw po yan, oh. Nagdudumilat. Bakit nalilimutan dito ng mga nagbabasa ng Ephesians 2:8 and 9? Ayaw nilang bumabasa number 10, kaya naputol sila doon sa pagkakaligtas sa kanila, hindi nila alam kung bakit sila niligtas. O, sinong ay nako, naiinis ako kapag hindi binabasa ang verse 10, tapos sasabihin na, hindi, ligtas na ako, kahit anong gawin ko, ligtas na ako, tika nga muna, tigil nga muna tayo. Balikan mo nga yung Bible, basahin mo nga ang verse 10. You are, sabi niya, for we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. We are not saved by good works, yes, but we are saved so that we will do good works. Huwag po ninyong kalilimutan yan. Kristiyano ka na, born again ka na. So, hindi tayo dinisenyo ng Diyos para matapos iligtas, babalik tayo sa sugal, babalik tayo sa alak, babalik tayo sa bisyo, babalik tayo sa pangangalo niya, babalik tayo sa pagsisinungaling, babalik tayo sa lahat ng karumihan, babalik tayo sa pandarambong. Mga kapatid, we are not created by God for that. We are not saved for this purpose. We are created by God to make this place, the whole world, a good place to live in. Isang place na may harmony, may peace, may joy. Bakit walang joy? Bakit walang peace sa daigdig na ito? Sabi nila, pagulo ng pagulo ang Pilipinas. Nagtanong ka pa. Kaya tayo pagulo ng pagulo dahil maraming tao ang ayaw sa church. Ayaw nilang marinig to. Maganda ang ating ginagawa, okay, akala natin. Okay, naglilingkod tayo sa ating pamilya. Pinagluluto natin sila, pinagpapaliguan natin sila, nililinis natin ang bahay natin. Nagtatrabaho tayo para sa kanila, pinuprovide natin ang lahat ng kailangan nila. Pero paano na pag nawala ng mundong ito? Paano na pag tumalikod ka na, saan ka pupunta? Alam naman natin ng tao ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Haharap ka sa Kanya nang sasabihin mo, anak, meron na, nung ginawa mo, ay, naglaba po ako. Lord, nagpinaglaba ko po ang asawa ko. Pinaglingkuran ko po ang asawa ko. Pinaghahanda ko ng medyas, pagkain, lahat. Sabi ng Panginoon, ano naman ang ginawa mo para sa akin? Ay, kailangan ba yun, Lord? Kailangan ba yun? Alam mo, pag binasa mo ang Bible, sabi ng Panginoon, itapon nyo ang masamang alipin na yan. Doon sa kadiliman, doon magtatagis ang kanilang mga ngipin. Hindi ko kayo kilala. Sabi ng Panginoon. Kasi nakalimutan nila ito na kaya tayo nilikha ng Diyos dito sa mundo to do good works. If all the politicians got born again, do you imagine what a good place to live? To live in this town. Napakagandang lugar nitong para panirahan pag born again ang lahat ng opisyal natin. Walang mangungurap. Kaya ganun tayo ang body natin. Lagi tayo nagsishare. Kahit na minsan, di nila tayo tinatanggap. Share tayo ng share. Kasi ayaw nating mabigo, ayaw nating hindi nila makita kung ano ang pagkakadisenyo ng Diyos sa kanila. Pangalawa, we are prepared to do good works. Pambihira. Designed for good works, prepared to do good works. Created in Christ Jesus for work which God prepared beforehand. Alam niyo po yung, kaya pala tayo, nilikha ng Panginoon kasi inihahanda pala tayo. Hallelujah. Alam niyo, paano po naghahanda ang Diyos para sa atin? Inihanda niya po tayo. Bago niya po tayo ni-require na gumawa ng mabuti, ang ginawa niya po muna, siya po muna ang nagtrabaho, nilikha niya tayo nang magkasala tayo, inabot niya tayo, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para trabahuin uli ang ating kaligtasan, para makabalik tayo sa presensya niya, sa piling niya. Kaya ngayon, inihanda tayo ng Diyos ng matagal na panahon para maligtas. Salamat po sa mga kabataan na maaga kayong nakita ng Diyos. Ngayon, ang sarap
Mabuhay bilang isang kabataan na alam mong nakaprograma, nakadesenyo ka, inihanda ka ng Diyos para sa mabubuting gawa. Alam niyo po ba ito? Si Elon Musk, ang pinakamayaman sa buong mundo, ay pinangalanan ng kanyang anak. At kung gusto ninyo, sige, pangalanan nyo ng ganyan. Ang pangalan po ng kanyang anak ay XA12. Sige, ako nga nabubulol na eh. Sige, basahin nyo. XA12. Paano po kaya nirehistro yan? Wala silang magawa. Yan ang pinalista ni Elon eh. Pero alam niyo po ba bakit ganyan ang pangalan ng anak niya? He has 14 children, not from one mother. Ang iba po sa mga batang yon ay born through surrogate mothers. Kakaiba po siya. Ganun po niya gustong ihanda ang bukas. Ginamit niya ang kanyang talino, ang kanyang skill, ang kanyang kayamanan para i-prepare. Pinipili niya lang ang genes na ilalabas sa kanyang katawan. Kaya surrogate mothers ang pinipili niya. Itinatanim lang. Ito ang binhi na itatanim niya. Ganon niya hinahanda ang kanyang mga anak. At ang bunso na ito, ang pangalan ay X. Yan po ang kanyang pangalan ng latest na company niya, ang AI X. Ganyan no, hinanda. Naniniwala siguro siya, hindi ko alam. Hindi ko pa alam masyado. Pero naniniwala siya na kung madidisenyo niya ang kanyang mga anak ng ayon sa gusto niya, kagaya ng narating niya, magiging maganda ang mundo. Ang kanyang mission ay ma-occupy ang Mars. Mga kapatid, walang tao sa Mars, kaya wag na nating ambisyonin yun. Ang maraming tao, nandiyan po sa gilid-gilid. Wag na tayong pumunta sa Mars. Yan ang aabutin natin, yan ang paghahandaan natin. Kasi tayo ay dinisenyo ng Diyos at inihanda para sa pangangaluluwa. Hindi tayo ginawa ng Diyos para magpakayaman. Pero yes, pag niligtas ka ng Panginoon, yayaman ka. Dahil kailangan ng kingdom. Kailangan ang mga anak ng Diyos, hindi, ang sabi po ng Biblia, inihanda ang mga anak ng Diyos, hindi para buntot. Ang ibig sabihin, hindi ka sa hulihan. You are the head. That is why we should use everything that God has given us because we are prepared to do great things for God. We are not just saved para ubusin lang natin sa lahat ng walang kapatumanggang pamumuhay ang buhay natin. Uubusin natin ito sa paghahanda para sa gagawin ng Diyos. God works in you to do good. Ang kaibahan po kay Lord, hindi ho tayo niya inuutusan ng wala po siyang parte. Ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you and me. So ang Diyos ngayon ay gumagawa. Pinapaintindi sa'yo, pinapaunawa sa'yo. Akala mo na-convict ka kasi matalino ka. Hindi, na-convict ka kasi gumalaw ang banal na Espiritu sa buhay mo ngayon. Naiintindihan mo ngayon kung ano ang mensahe ng Diyos. So itong mensahe ng Panginoon sa atin, nakakarating sa atin, nauunawaan natin dahil sa kanyang kagagawan, it is by His work. Both to will, para i-desire mo na ito yung gusto kong buhay. Kaya pag nag-desire ka, mabuhay ng maayos, it is not you. Pag sinasabi mong, Lord, nakukonvict na ako, nakukonsensya na ako, kailangan ko nang bumalik sa church. Kailangan ko nang makilala, Panginoon. Bakit? Dahil ang gumagalaw sa'yo. Gumagalaw na sa puso mo, sa brain cells mo. Gumagalaw siya. Pinapaintindi sa atin ng mga hindi natin kayang unawain. It is God will power to work. You have to partner with God. Lord, nahirapan akong sundin ang mga patakaran. It is because you are partnering with God.
But if you will life to God, have one. Masakit. Ang sabi po ni James, faith by itself, when it is not accompanied by action, is dead. 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 Po ako mag-altar call ngayon eh. Pinababasa ko ng Word of God para kayo na po ang mag-isip. Tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from the thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruits. Hallelujah. Let us worship the Lord. Dumako po tayo sa presensya ng Panginoon at habang binubulay-bulay po natin, una po ang ating mga sarili. Sigurado po ba tayo na kung tayo ay kunin na ni Lord ngayon? Pupunta po ba tayo sa langit at hindi na po tayo, pagkatapos po ng judgment, hindi na po tayo bababa sa impyerno? This is a very sobering truth. And are you saved? Ikaw ba sinasabi mo ligtas ka na? Pero wala pa pong nakikitang nagbago sa buhay mo. Natitiso ang biyanan mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo. Mag-isip po tayo. Sinasabi nating ligtas na tayo, pero tayo ang pinagsisimulan ng away, ng pagre-rebelde. Magtanong muna tayo sa sarili natin. Tayo ba'y ligtas? Talaga ba? Kasi kung tayo ay ligtas na, nakahanda na daw po tayong gumawa ng mabuti. In fact, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng desire na gumawa ng mabuti. So kapag hindi mabuti ang nagawa natin, hindi po ang Diyos ang nag-udyok ng desire na yun. So Lord, we just want to stand in your presence. After all, we are saved by grace. And we want to return where we should be. Your grace. We should be in your grace. And Lord, gusto namin mahalaga ng regalo na natanggap namin. Gusto namin, hindi man namin matapatan ng pag-ibig mo, pero nawa Lord ay lumapit po kami. Lumapit man lang kami ng konti sa pagmamahal mo. For your mercy never fails me.
pinakamabigat na pagsubok. Mahal ka ng Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. All my life, Lord. Running after me, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Hallelujah. Church, I would like you to bow down and close your eyes. Pwede po bang yumuko ang lahat? Wala pong dinilan. Sarado po muna natin ang ating mata. Because the Lord wants to offer something to each and every one of you without bias and with all sincerity and honesty. Mga kapatid, nakapikit po ba lahat? I don't want you to see anyone. Gusto ko po wala po kayo nakikita. Because I want your spiritual eyes open for the Lord alone. Because today the Lord is saying something. Anak, sigurado ka pang pupunta ka sa akin pag kinuha kita ngayon. If you are not sure, Lord, I have doubts. Can you raise your hand? Umuko po lahat. No one should open his eyes. Please, no one should open his eyes. Are you sure? Anak, pag namatay ka ngayon, pupunta ka sa akin. Kung hindi, taas mo ang iyong kamay. Itaas mo ng mataas ang iyong kamay. At ngayon, sumunod ka sa prayer na ito. Panginoong Jesus, please forgive me. Forgive me of all my sins. Naniniwala po ako, nananampalataya ako. Ang ginawa mo sa cross ay sapat na para sa kaligtasan ko. At sa umagang ito, Lord, binubuksan ko ang aking puso. Be my Lord. Be my Savior. Be my future. At mula sa aras na ito, I give my whole life to you. Tulungan mo akong manatili sa iyong kalooban and prepare me for good works. In Jesus' name, Amen.
Hallelujah. Kung ikaw po ay mayroong gustong ipagkaloob sa Panginoon ngayong umaga, we are going to pray for that. Heavenly Father, here I am, humbly coming to you in the name of Jesus, bringing my tithes and my offerings as a token of my appreciation, as a token of my love. Panginoon, narito po, tanggapin mo po ito at magamit po ito para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. At alam ko, Panginoon, na hindi kita matatalo pagdating sa pagpapala. Una mo akong pinagpala. Kaya naman, Panginoon, bilang balik ng aking pagmamahal, ako po naman ay nagbibigay ng aking hikapo at ang aking handog